Hindi man siya ipinanganak bilang isang magsasaka, ay nananalaytay sa kanyang mga ugat ang pagmamahal sa agrikultura. Ito na marahil ang nag-udyok kay Dr. Melchor Cerquinia upang pagsumikapang maging progresibo ang 5 ektaryang lupain na kanyang minana mula sa kanyang mga magulang. Isa siyang veterinaryo o doktor ng mga hayop, ngunit mas pinili nitong maging hands-on sa kanyang mga proyektong pang-agrikultura. Tinaguriang Farm in the City ang Cerquinia Farm dahil ito ay matatagpuan sa lungsod ng Kidapawan sa North Cotabato. Ayon kay Doc Chong, ang kanyang farm ay isang ehemplo na kayang lumago ng isang kapaki-pakinabang na lupain kahit na ito ay nasa pusod ng lungsod. Tahanan ng Cerquinia Farm ng iba't ibang produktong pang-agrikultura, magmula sa livestock hanggang sa high-value crops. Meron siyang babuyan na pinaggagamitan niya ng Korean technology. Hindi rin mabilang ang mga manok na kanyang inaalagaan. Pinalilibutan naman ng iba't ibang prutas ang kanyang lupain tulad ng kalamansi, rambutan, mangustin at marami pang uri ng tropical fruits na malaki ang naitutulong hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa ibang mga taong umaasa sa kanya. May dagang ka, pag-anad ka. Uy, hindi nga na hanap buhay siya. May kalamansi ka, kada kapital lang ka. Da kapital ko, bali diretso ng kapital, ganansya. Magamit ko sa ganansya po, balance. Ang bayaran ko yan. Ngunit sa lahat ng mga agricultural commodities na ito, naghahari sa kanyang mga tanim ang niyog. Sa kasalukuyan, mahigit 400 puno na ng niyog ang nakatayo sa kanyang farm na nagdadala ng mas malaking kita sa pamilya. Noong una, ibinibenta ni Doc Chong ang kanyang mga niyog ng tingi-tingi sa mga dumaraan sa kanyang farm bilang pamatid-uhaw. At dahil na rin sa bumaba ng husto ang presyo ng kopra, mas ninais niyang ibenta ang kanyang niyog kada piraso. Habang ang mga niyog ay nasa hustong gulang na, ay kanyang iniipon bilang kopra at kanyang pinatutubo para sa kanyang coconut nursery project. Sa ngayon ay inahahanda ni Doc Chong ang mga coconut seedlings upang mas mapalawak pa ang kanyang niyogan at upang mayroon ding nakareserba sa mga gustong bumili ng coco seedlings sa kanya. Maituturing na isang magsasaka-sayantista si Doc Chong dahil sa paggamit nito ng biogas technology upang makapag-produce ng gaas mula sa iba't ibang agricultural waste sa kanyang farm. Ang kwento ni Doc Chong ay isang halimbawa na ang pagkakaroon ng magandang pinag-aralan ay magiging susi upang mas mapalago pa ang lupaing mayroon ang isang tao.